Sa mga bago sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share para naman mapakinggan ng iba ang nobelang ito. Sa gustong magpa-shoutout, comment lang sa baba. Kabanata 18:11. Malupit na Charlie. Paano ko iisipin ito? Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Rachel na matigilan sandali, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Ang iniisip ko ngayon ay hindi masyadong mahalaga, maliban kung ang mga taong iyon ay maaaring magpakita, kung hindi, ang pagsasanib ni Charlie sa ating mga kumpanya ay magiging tapos na. It has become a foregone conclusion, walang mababago ng ako lang. Hindi ko inasahan na magiging ganito sa huli. Walang magawa ang nasa katanghali ang lalaki na parang tinanggap na niya ang katotohanan sa oras na ito. Sa oras na ito, si Charlie ay umakyat sa entablado, at pagkatapos ay tinanong ang lahat sa mga manonood ng nakangiti. Kumusta ang iniisip mo? Matapos marinig ang mga salita ni Charlie, lahat ay nagtaas ng ulo upang tumingin kay Charlie, na may napakapangit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. I gave you such a long time to think about it just now. I think you should have thought it through. Kung pumayag kang makipagtulungan sa akin, then stand up and tell me. Kung hindi ka pumayag na makipagtulungan sa akin, kaya pwede ka nang umalis ngayon din. Nagpatuloy si Charlie matapos makitang natahimik ang lahat. Malinaw na si Charlie ay nagbibigay ng ultimatum sa lahat sa oras na ito, at hindi siya nag-ambala upang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung ang mga taong ito sa wakas ay sumang-ayon na makipagtulungan o hindi, si Charlie ay may paraan upang isama sila. Kumpanya. Master Zhao, hayaan mo akong bumalik at mag-isip tungkol sa isang malaking bagay. Sa sandaling ito, isang tao ang nagsalita kay Charlie. Mayroon pa bang dapat isaalang-alang tungkol sa bagay na ito? Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi mapigilan ni Charlie na mapamura. Maaring ito ay isang maliit na bagay para sa iyo, ngunit para sa amin ito ay isang pangunahing bagay na may kaugnayan sa aming kayamanan at buhay. Walang magawa ang lahat. Maaaring ang pakikipagtulungan sa amin ay nangangahulugan ng pagpatay sa iyong mga buhay. Sumimangot si Charlie at nagtanong. Sandaling tumahimik ang lahat ng taong naroroon, hindi nila alam kung paano sasagutin ang mga salita ni Charlie. Sumasang-ayon ako sa bagay na pagsasanib. Sa oras na ito, sa wakas ay hindi na makayanan ng boss ng isang kumpanya. Alam niya na kahit ano pa ang piliin niya, mamamatay siya, kaya mas pinili niyang makipagtulungan kay Charlie. Baka pwede pa rin siyang magkaroon isang pagkakataon. Sumasang-ayon ako. Ako rin. Dahil may isang taong nangunguna sa harapan, isang tao sa likod ay humakbang din papunta sa gilid ni Charlie. Sa wala pang 10 minuto, higit sa kalahati ng mga tao sa bulwagan ang piniling makipagtulungan kay Charlie. Nakatayo roon si Rachel na may blankong mukha mula sa simula hanggang sa wakas, naghihintay siya ng huling sandali para makapagdesisyon. Sa paunti-unting mga tao sa paligid niya, ang mood ni Rachel ay naging mas komplikado. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang mga taong piniling makipagtulungan kay Charlie ay naglakad na sa likuran ni Charlie. At ang iba pa sa kanila ay tila nagbabalak na lumaban hanggang kamatayan, kung tutuusin, sila ay namimigay lang. Yung kumpanyang pinaghirapan nilang tumakbo sa iba, hindi talaga sila nagkakasundo. What do the rest of you mean? Ayaw mo namang makipagtulungan sa akin, di ba? Tumingin si Charlie sa mga nakatayo at nagtanong sa isang mapang-asar na tono. Mr. Zhao, hindi ko matatanggap ang mga kondisyon mo. Bakit ko ibibigay sa iyo ang kumpanya ko nang walang bayad? Oo, kung talagang pumayag kami sa mga kondisyon mo, hindi ba kami magtatrabaho para sa iyo? Oo,
Kung gusto mong makipagtulungan sa amin, maaari mo, ngunit dapat kang magkaroon ng mga kondisyon na nagbibigay kasiyahan sa amin. Kahit si Mr. De La Cruz ay hindi kasing saplade mo noon. Ibinuka ng lahat ang kanilang mga bibig at sinigawan si Charlie. Master De La Cruz. Matapos marinig ni Jacob ang pangungusap na ito, hindi niya maiwasang mapamura, at pagkatapos ay walang ekspresyon na sinabi. Kailan na, at pinag-uusapan mo pa rin ang tungkol sa basura ni Cyrus, hindi mo ba alam na patay na si Cyrus? Malaking probinsya ang huling sasabihin ko kay Mr. Zhao. Kailan ang turn mo sa Cannon Province? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa bulwagan. Matapos marinig ang boses na ito, lumingon ang lahat para tumingin sa pinto, na parang gusto nilang makita kung sino ang may lakas ng loob na hayagang pukawin sina Jacob at Charlie. Makalipas ang ilang segundo, automatikong bumigay ang mga tao. Lumabas si Thomas na may blankong ekspresyon. Nang makita ni Rachel si Thomas, bakas sa kanyang mga mata ang pananabik, dahil alam niyang dumating na ang taong hinihintay niya. Si Cyrus ay may dalawang may kakayahang general sa kanyang tabi, ang isa ay si Jonathan mula sa mundo ng negosyo, at ang isa ay si Thomas mula sa underworld. Si Jonathan ay nawalan na ng kontrol sa Huading Group ngayon, ngunit si Thomas ay hindi kailanman lumitaw. Iniisip ni Rachel na hanggat ang Thomas ay maaaring tipunin ang lahat ng puwersa ng underworld sa 4 na malalaking lalawigan. Kung gayon marahil ay may pagkakataon pa na makilala si Charlie, gustong makipaglaban. Kung tutuusin, sa 4 na malalaking probinsya, hindi dapat maliitin ang puwersa ng underworld. Akala ko may tao, si Mr. Do pala. Nang makita ni Jacob si Thomas, hindi niya maiwasang mapamura, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Mr. Do, ano ang ibig mong sabihin? Sa Cannon Province natin, si Mr. De La Cruz ang laging may final say. Kung hindi magsasalita si Mr. De La Cruz, walang makakapalit kay Mr. De La Cruz. Walang ekspresyong sinabi ni Thomas. Thomas, si Cyrus ay patay na. Kanino mo ipinapakita ang iyong katapatan sa oras na ito? Sigaw ni Jacob habang nakadilat ang mga mata. Walang sinasabi si Mr. De La Cruz. Walang ibang pwedeng kumuha sa posisyon ni Mr. De La Cruz. Kung hindi, kahit ako, si Thomas, mamatay, lalabanan kita hanggang kamatayan. Malumanay na sagot ni Thomas. Sa tingin mo ba ay kayang labanan ng iyong maliit na kapangyarihan ang lahat sa 4 na malalaking probinsya? Napangiti si Jacob ng mapang-asar. Kung hindi sapat ang lakas ni Mr. Do, paano ako? Sa sandaling ito, isa pang boses ang tumunog. Ang bawat isa ay lumingon sa kanilang mga ulo upang tingnan ang nakaraan, at pagkatapos ay natigilan sa kinalalagyan. Si Glenn Ning pala, hindi ko inaasahan na pupunta rin dito si President Ning. Oo, nandito rin si President Ning. Nagbulungan ang lahat. Glenn, anong ibig mong sabihin? Tinitigan ni Jacob si Glenn at sumigaw. Kilala lang ng mga tao sa Dunning Province si Mr. De La Cruz, at wala nang iba. Kung wala si Mr. De La Cruz, ako, si Glenn, ay hindi makikinig sa sinuman. Mahinang sabi ni Glenn. Ikaw ay matanda at nalilito. Medyo walang imik na sabi ni Jacob. Malilito man ako o hindi ay sarili kong negosyo, kaya hindi kita guguluhin, Mr. Reed, na mag-alala tungkol dito. Sabi ni Glenn sa nakakainis na tono. Ikaw. Ibinuka ni Jacob ang kanyang bibig upang magsalita pagkatapos marinig ang mga salita ni Glenn, ngunit pinigilan ito ng kamay ni Charlie.
Tiningnan ni Charlie sina Glenn at Thomas na may malabong ngiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Gusto mo man kaming makipagtulungan o hindi ay kalayaan mo, hindi ka namin pipilitin, at kung may iba pang ayaw makipagtulungan, maaari mong tumayo ka na. Noon mabait si Mr. De La Cruz sa akin kaya isa na ako doon. Sa sandaling ito, lumabas din si Ben Wang mula sa karamihan. At ako. Kasama ni Jerry, dahan-daang naglakad si Jerry papunta sa gilid ni Thomas. Matapos makita ng lahat ang eksenang ito, hindi lamang gulat ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha kundi pati na rin ang pagkagulat. Thomas mula sa Cannon Province, Glenn mula sa Duning Province, Ben Wang mula sa Davao Province, at Jerry mula sa Baguio Province. Ang 4 na taong ito ay ang pinakamataas na posisyon sa underworld sa 4 na probinsya, at ang kanilang katayuan at impluwensya sa 4 na probinsya ay nakakatakot pa rin. Sinong mag-aakalang tatayo ang 4 na taong ito sa oras na ito? Sa wakas ay nakuha ni Rachel ang pagkakataong hinihintay niya, dumiretso sa gilid ni Thomas, at mahinang sinabi. Hindi pa rin sigurado ang buhay at kamatayan ni Mr. De La Cruz, at hindi pa rin alam ang lahat. Sa palagay ko ang ilang tao ay sabik na palitan si Mr. De La Cruz, baka manloloko ang posisyon, kung ibibigay talaga natin ang kumpanya sa ganitong klaseng tao. Who knows what will happen next? Tama, hindi ako sumasang-ayon na makipagtulungan sa ganitong uri ng tao. Tama. Marahil ay dahil kay Thomas at sa iba pa bilang kanilang mga tagapagtaguyod, ang mga orihinal na ayaw ma-annex ay tumayo at sumigaw ng excited. Maging ang ilang mga tao na nakagawa na ng kanilang mga pagpipilian ay nagbago ng kanilang isip sa oras na ito at bumalik sa panig ni Thomas ng sunod-sunod. Tama ang hula ni Rachel. Ang dahilan kung bakit walang nang ahas na tumayo laban kina Charlie at Jacob noon ay dahil walang nangunguna, at hindi alam ng mga taong ito kung kanino sila maaasahan. Ngunit ngayong mayroon na silang backer, natural na mayroon silang lakas ng loob na lumaban kay Charlie. Nang makita ni Jacob na napakaraming tao ang nagbago ng isip. Isang bakas ng kaba ang sumilay sa kanyang mga mata, pagkatapos ay lumingon siya kay Charlie at nagtanong, "Young Master Zhao, ano ang gagawin natin ngayon?" Haha. Tumingin si Charlie sa mga tao at ngumiti, pagkatapos ay huminga ng mahina. Talagang pagkakataon ito para sa iyo, hindi mo alam kung paano pahahalagahan ang iyong sarili. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Thomas at nagtanong matapos makitang may mali sa ekspresyon ni Charlie. Originally, I plan to have a good chat with you, and let you be annexed willingly, para at least mabigyan kita ng paraan para mabuhay, pero hindi ko inaasahan na ganoon ka kamangmang, kaya lang magagamit ko. Dahil sa isang maliit na espesyal na paraan, ibigay mo ang kumpanya. Pagkatapos magsalita ni Charlie, mahina niyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, mahigit 100 mandirigma ang sumugod sa bulwagan, at pagkatapos ay direktang hinaranggan ang pinto ng bulwagan. Charlie, ano ang sinusubukan mong gawin? Naramdaman ni Jerry na may mali, kaya sumigaw siya ng malakas. Anyway, gangster ka rin. Hindi mo ba alam kung ano ang gusto kong gawin? Ngumiti si Charlie nang may pagkadismaya, at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na pumili ngayon. Kung pumayag kang ma-annex, maaari kang umalis dito ng buhay ngayon. Kung hindi ka sumasang-ayon, pagkatapos ay maaari kang umalis. Keep your heads for ako. Sa oras na ito, inilantad ni Charlie ang kanyang tunay na ugali, wala siyang balak na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa mga taong ito, gusto niyang malutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kung gusto mong lutasin ang usaping ito, ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan ay ang direktang paggamit ng puwersa upang hadlangan.
Sa oras na ito, napagtanto din ng lahat na ang lahat ng ito ay pinlano ni Charlie, at sinadya niyang tipunin ang lahat dito upang maging komportable para sa kanya na atikihin ang lahat. Charlie, nababaliw ka na ba? Kung mamatay tayong lahat sa iyong mga kamay ngayon, kung gayon kahit na nasa likod mo ang pamilya Zhao, hindi mo ito maaalis. Sa oras na iyon, patay ka. Hindi inaasahan ni Rachel na sobrang galit na galit si Charlie, at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Kabanata 18:12. Nagdebo si Mr. De la Cruz. It's already this time, dapat isipin mo muna ang sarili mo, huwag kang mag-alala sa akin. Napangiti si Charlie ng mapang-asar. Sandaling natahimik ang lahat, hindi nila alam ang gagawin. Huminga ng malalim si Thomas, at pagkatapos ay walang ekspresyong sinabi. Kahit ako, si Thomas, ay hindi ibibigay ang aking kumpanya sa iyo, kung talagang may lakas kang loob na patayin ako, gawin mo na. Si Charlie ay sumulyap kay Thomas nang walang pakialam, at mahinang sinabi. Mr. Do ay talagang may gulugad, dahil gusto mo nang mamatay, kaya't papasiyahan kita ngayon. Pagkatapos sabihin ito, diretsyong tumingin si Charlie sa binata sa tabi niya, at sinabi sa mahinang boses, Joseph, lumabas si Berto para lutasin ang ibang mga bagay, at ipaubaya ko ang taong ito sa iyo. Ayos ito. Bahagyang tumango si Joseph kay Charlie, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Thomas. Sa oras na ito, mukhang walang pakialam si Charlie, na parang walang kinalaman sa kanya ang mga bagay na ito. Sa katunayan, na-anticipate na ni Charlie na mangyayari ang ganoong sitwasyon, ang dahilan kung bakit ang mga puwersang underworld sa 4 na malalaking probinsya ay nakapagtipon-tipon ay dahil kay Thomas. Sa sandaling ito, hindi niya kailangang patayin ang lahat ng taong sumasalungat sa kanya sa bulwagan. Hanggat pinatay niya si Thomas, ang iba ay magiging masunurin. Sa madaling salita, sinusubukan ni Charlie sa ngayon na gumawa ng halimbawa ng iba. Dahan-daang lumapit si Joseph kay Thomas, huminto ang isang binata sa harap ni Thomas, at pagkatapos ay sinabi kay Joseph sa mahinang boses. Kung gusto mong patayin si Pangulong Do, lampasan mo muna ako. Mukhang alam din ni Thomas na maaaring nasa panganib siya ngayon, kaya espesyal na dinala niya ang isang warrior bodyguard. Bahagyang sinulyapan ni Joseph ang bodyguard, at pagkatapos ay sinabi sa isang mapanghamak na tono. Hindi mo talaga ako kalaban, dapat kang umalis dito. Totoo ba na ang iyong kalaban ay kailangang subukan ito? Sumagot ang bodyguard sa mahinang boses, at pagkatapos ay direktang sumugod sa kinatatayuan ni Joseph. Nang makita ni Joseph ang bodyguard na nagmamadaling lumapit sa kanya, iniunat niya ang kanyang kamay at hinubad ang kanyang suit, ipinakita ang kanyang malalakas na kalamnan. Ang mga kalamnan sa katawan ni Joseph ay parang hindi makatotohanan, at sila ay hindi pangkaraniwang matipuno. Tapak. Sa sandaling ito, biglang tinapakan ni Joseph ang kanyang mga paa, at direktang natapakan ang 2 malalim na butas sa lupa. Matapos makita ang eksenang ito, tila nagulat ang lahat. Dahil hindi nila maisip kung gaano kakilakilabot ang lakas ng isang tao. Ang pagtapak lang ng mga paa ay madudurog ang marmol na sahig at mag-iiwan ng malalim na hukay na kasing laki ng bakas ng paa sa sementadong sahig. Maging ang bodyguard ni Thomas ay medyo nagulat pagkatapos makita ang eksenang ito. Sa sumunod na segundo, sumugod ang bodyguard sa harap ni Joseph. Itinaas ng bodyguard ang kanyang kamao at sinugod ang ulo ni Joseph. Hindi umiwas si Joseph, at sapilitang ibinaba ang suntok ng bodyguard. Ngunit ang hindi inaasahan ng bodyguard ay pagkatapos na tumama ang kanyang kamao sa ulo ni Joseph, tila wala man lang reaksyon si Joseph, at hindi man lang niya inalog ang kanyang katawan. Ito. Sa ilang sandali, hindi alam ng bodyguard kung paano ilarawan ang kanyang kalooban.
Gayunpaman, sa sumunod na segundo, direktang sinuntok ni Joseph ang bodyguard sa tiyan. Ang bodyguard ay lumipad na patiwarik sa isang iglap, at pagkatapos ay bumangga sa karamihan. Matapos bumagsak sa lupa ang bodyguard ay napakasakit ng ekspresyon ng mukha niya at pilit siyang tumayo ngunit wala man lang siyang lakas. Napakapangit ng ekspresyon ni Thomas nang makita niyang ang kanyang bodyguard ay natangay sa suntok ni Joseph. Mr. Do, I wonder kung nagbago na ang isip mo ngayon. Tumingin si Charlie kay Thomas at sumigaw. Kahit patayin mo ako ngayon, hinding-hindi magbabago ang isip ko. Sumagot si Thomas sa mahinang boses. Sige, papatayin kita ngayon. Mahinang sabi ni Charlie. Matapos marinig ni Joseph ang mga salita ni Charlie, dumiretso siya sa kinaroroonan ni Thomas. Nakatayo doon si Thomas na walang ekspresyon, na may napakalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang hindi niya sineseryoso ang mga banta ni Charlie. At si Charlie ay tumingin din kay Thomas na may nakapikit na mga mata. Hindi niya moari kung saan nakuha ni Thomas ang lakas ng loob na maging kalmado kahit nasa harap ng mga banta tulad ng sa kanya. Pumunta ka sa impyerno. Sa sandaling ito, sinigawan ni Joseph si Thomas, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamao at nagmamadaling durugin ang ulo ni Thomas. Hindi man lang kinusat ni Thomas ang kanyang mga mata mula sa simula hanggang sa wakas. Boom! Nagkaroon ng malakas na kalabog. Maging si Rachel, na nakatayo sa tabi ni Thomas, ay hindi napigil ang ipikit ang kanyang mga mata, dahil hindi niya talaga kayang panoorin ang susunod na mangyayari. Ngunit nang imulat muli ni Rachel ang kanyang mga mata, siya ay nanlamig. Dahil isang kamay ang hamarang sa harapan ni Thomas, at ang kamay na iyon ay nagkataong humawak ng mahigpit sa kamao ni Joseph sa sandaling ito. Dahan-daang iginalaw ni Rachel ang kanyang tingin, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang tingin sa may-ari ng kamay na iyon. Cyrus. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Rachel, at tinakpan niya ang kanyang bibig at napasigaw sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na lalabas si Cyrus sa harap ni Thomas sa kritikal na sandaling ito. Hindi lang si Rachel ang nagpakita ng gulat na ekspresyon, halos lahat ng naroroon ay natulala sa parehong lugar. Walang nag-iisip na si Cyrus, na patay na sa bibig ni Jacob, ay lilito muli sa kanilang harapan. Sina Crystal, Cassandra, Michael, Sobol at iba pa ay orihinal na inakala na ang lahat ng ito ay tapos na, ngunit dahil sa hitsura ni Cyrus, ang direksyon ng mga bagay ay nagsimulang magbago. Hindi si Master de la Cruz. Oo, buhay pa si Mr. de la Cruz. Great, bumalik na si Mr. de la Cruz. Nagsimulang sumigaw ang mga taong naroroon, at saglit, ang mga taong ito ay nasa sabik na parang nakakita sila ng isang Diyos. Ngunit tinitigan ni Jacob ang posisyon ni Cyrus, sa sandaling ito ay hindi niya alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban, nauutal siya at sinabing, imposible, paanong buhay pa si Cyrus? Si Cyrus ba ang taong ito? Matapos itong mapagtanto ni Charlie, mabilis niyang tinanong si Jacob. Tama, itong taong ito ay si Cyrus. Di ba dapat namatay siya sa Nine Ice Mountains? Siya, bakit buhay pa siya? Anong nangyayari dito? Nauutal na sabi ni Jacob. At si Charlie ay nasa sabik din sa oras na ito. Kung tutuusin, natanggap na niya ang balita na namatay si Cyrus sa Nine Ice Mountains, ngunit sa oras na ito ay talagang lumitaw si Cyrus sa kanyang harapan. Hindi mo ari ni Charlie anong nangyari, bagay. At higit sa lahat, kapag nabubuhay pa si Cyrus, mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang plano. Tulala si Charlie, hindi alam kung paano ilarawan ang kanyang kalooban. Sa kabilang panig, si Thomas ay nasa sabik din nang makita niya si Cyrus, at sinabi kay Cyrus sa mahinang boses.
Young Master de la Cruz, napakaganda na hindi ka talaga namatay. Huwag ka na kasing impulsive sa susunod, kung hindi dahil sa pagdating ko dito sa tamang panahon, baka namatay ka na sa kamay ng taong to. Kahit na ang katapatan ni Thomas ay lubos na nagpakilos kay Cyrus, ngunit naramdaman din niya na ang mga aksyon ni Thomas ay masyadong radikal. Gusto ko lang protektahan ang mga gamit mo, Mr. de la Cruz. Walang ekspresyong sinabi ni Thomas. Alam ko. Bahagyang tumango si Cyrus kay Thomas. At si Jerry at ang iba ay tumingin sa posisyon ni Cyrus at natural na tuwang-tuwa. Kung tutuusin, hanggat bumalik si Cyrus, ang iba pang bagay ay magiging mas madali. Sino ka? Naramdaman ni Joseph na ang lakas ni Cyrus ay nakakatakot, at tinanong si Cyrus na nakadilat ang mga mata. Lumuhad ka at kausapin mo ako. Walang pakialam na sumagot si Cyrus kay Joseph. Lumuhad. Isang bakas ng pagkalito ang sumilay sa mga mata ni Joseph. Ngunit sa sumunod na segundo, direktang pinakawalan ni Cyrus ang hininga sa kanyang katawan. Dapat malaman ng isang tao na ang kasalukuyang Cyrus ay isang tunay na martial arts master, habang si Joseph ay walang iba kundi isang master ng martial arts. Nang maramdaman ni Joseph ang aura ni Cyrus na dumidiin sa kanya tulad ng isang higanteng bundok. Ang kanyang mga tuhod ay yumuko ng hindi sinasadya, at pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa ng may putok. Direktang binasag ng tuhod ni Joseph ang isang malaking butas sa lupa. Matapos makita ng lahat ng naroroon ang eksenang ito, walang ibang nakikita sa kanilang mga mata maliban sa pagkagulat. Sinong mag-aakala na si Joseph, na napakayabang ngayon, ay luluhod sa harap ni Cyrus dahil lang sa mga salita ni Cyrus? Ano ang ginawa mo sa akin? Tinitigan ni Joseph si Cyrus at sumigaw. Sa sandaling ito, parang may mabigat na bigat sa kanyang balikat, at kahit anong pilit niya ay hindi siya makatayo. Dahil lang gusto mong patayin ang mga tao ko. Tumingin si Cyrus kay Joseph na may nakakainsultong ngiti, at pagkatapos ay sinampal siya ng backhand. Ang katawan ni Joseph ay umikot sa hangin na parang bola, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. PFFT. Matapos bumagsak si Joseph sa lupa, iniluwa niya ang isang bibig ng dugo, at pagkatapos ay namatay. Walang nag-isip na direktang papatayin ni Cyrus si Joseph sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Sa oras na ito, ang kapangyarihang ipinakita ni Cyrus ay hindi na mailalarawan bilang kakilakilabot, dahil pakiramdam nila ito ay masyadong hindi kapani-paniwala. Talagang patay na si Joseph. Binuksan din ni Charlie sa entablado ang kanyang mga mata sa oras na ito, na may labis na pagkagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil ayon sa impormasyong mayroon siya ngayon. Si Cyrus ay isa lamang master ng martial arts, at ang kanyang kaharian ay katulad ng kay Joseph, ngunit noong pinatay ni Cyrus si Joseph ngayon lang, hindi siya nagsagawa ng anumang pagsisikap. Kakayahang lumaban. Sino itong Cyrus? Hindi napigilan ni Charlie ang buntong hininga sa kanyang puso. Kabanata 18:13. May gustong pumatay sa akin. Medyo natulala din si Jacob sa mga oras na ito. Kung tutuusin, sa huling pagkakataong nakita ni Jacob si Cyrus ay isang ordinaryong tao lamang. Kung hindi dahil sa tulong ni Jonathan at ng iba pa, hindi magiging si Cyrus ang kanyang kalaban sa lahat. Ngunit 2 taon pa lang ang lumipas, at pakiramdam ni Jacob na ang Cyrus na lumitaw sa oras na ito ay hindi na katulad ng dati. As expected of Mr. de la Cruz. Oo, kasama si Mr. de la Cruz, na nangangahas na maging mayabang sa ating Cannon Province. Bumalik na si Master de la Cruz sa wakas. Lahat ng orihinal na piniling tumayo sa tabi ni Charlie ay tumakbo sa tabi ni Cyrus halos kaagad.
Pagkatapos ng lahat, ang dahilan kung bakit sila pumayag sa mga kahilingan ni Charlie noon ay dahil lang sa wala silang ibang pagpipilian. Ngayong bumalik na si Cyrus, tiyak na ayaw nilang maaga ni Charlie ang kanilang kumpanya. Ang mga tao mula sa ilang malalaking pamilya na nakatayo sa tabi ni Charlie ay sunod-sunod ding lumapit sa tabi ni Cyrus. Mr. De La Cruz, you are finally back. Masyado talagang niloloko ni Charlie ang mga tao. Binyantaan niya ang buhay ng buong pamilya ko. Ayaw talaga ng Wei family ko na ipagkanulo ka. Lumuhad pa nga si Wei Hong sa harap ni Cyrus, at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Walang pakialam na sinulyapan ni Cyrus si Wei Hong, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Old Wei, hindi mo kailangang maging ganito. Alam ko kung anong klase kang tao." Salamat Mr. De La Cruz, salamat Mr. De La Cruz. Tuwang-tuwa si Wei Hong nang marinig niya ang mga salita ni Cyrus kaya napaluha siya. Ang mga tao mula sa ibang malalaking pamilya ay lumuhad din sa harap ni Cyrus at humingi ng tawad kay Cyrus. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na ang mga taong ito ay maaaring hindi talaga tapat sa kanya, ngunit tiyak na ayaw nilang makipagtulungan sa mga taong tulad ni Charlie. Dahil kung makikipagtulungan ka kay Charlie, ito ay katumbas ng pagbibigay ng iyong kumpanya sa pamilya Zhao ng walang bayad. Kung ang pamilya Zhao ay hindi gumamit ng ilang espesyal na paraan, walang sino man ang sasang-ayon sa kondisyong ito. Sa oras na ito, ang sitwasyon ay sumailalim sa isang nakakagulat na pagbaliktad, at walang sino man sa likod ni na Charlie at Jacob. Tinitigan ni Charlie ang kinatatayuan ni Cyrus. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng impluwensya ni Cyrus. Nang walang sabi-sabi, lahat ng mga taong ito ay tumakbo sa tabi ni Cyrus. Sobra ba ang tiwala ng mga taong ito kay Cyrus? Hindi pa ako natatalo. Kinagat ni Charlie ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses. Master Zhao, dapat kang magmadali at mag-isip ng paraan, si Joseph ay patay na. Paano tayong dalawa nakalabas sa bulwagan na ito ngayon? Sinabi ni Jacob kay Charlie na may labis na pagkabalisa. Si Joseph ay patay na at nariyan si Berto, babalik si Berto sa lalong madaling panahon. Sabi ni Charlie sa mahinang boses. Nakatanggap lang ako ng balita na parehong sina Chad at Berto ay namatay sa mga kamay ni Cyrus. Nagmamadaling sabi ni Jacob. Ano ang sinabi mo? Agad na natigilan si Charlie matapos marinig ang pangungusap na ito. Nakatitig kay Jacob na nakadilat ang mga mata, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay parang gulat na gusto niya. Dalawang master lang ang isinama ni Charlie, sina Berto at Joseph, nang dumating siya sa lungsod ng Soulbury sa pagkakataong ito. Matapos makita ang pagkamatay ni Joseph ngayon lang, inilagay niya ang lahat ng pag-asa niya kay Berto. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit si Berto ay mamamatay sa mga kamay ni Cyrus. Sa oras na ito, nawala ni Charlie ang huling hole card sa kanyang kamay, at si Jacob lamang ang naiwan sa tabi niya, at hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Matapos patahimikin ang ilang malalaking pamilya, dumiretso si Cyrus sa kinatatayuan ni Charlie. Ang ilang mga account ay sa wakas ay naayos na. Sa sandaling naramdaman ni Jacob na may mali, mabilis siyang nagtago sa likod ni Charlie. Nang makita ni Charlie si Cyrus na naglalakad, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, pagkatapos ay humakbang pasulong at mahinang sinabi kay Cyrus. Ikaw si Mr. Cyrus, tama. Tama, ako ito. Bahagyang tumango si Cyrus, pagkatapos ay tumingin kay Charlie at patuloy na nagtanong. Gusto mo bang palitan ako sa 4 na probinsya? Ito ay dahil gusto mong isama ang mga kumpanyang ito sa 4 na probinsya. Gusto ko lang makipagtulungan sa mga taong ito.
Si Charlie ay nawala ang kanyang dating kayabangan ng kaharap si Cyrus, at sinabi sa sobrang kinakabahan na tono. Bakit gusto mong makipagtulungan sa akin? Halatang gusto mo kaming i-annex. Tama, gusto mo lang kaming i-annex, it's not cooperation at all. Master de la Cruz, ikaw dapat ang master para sa amin. Excited na sigaw ng lahat. At mahinang kumaway si Cyrus sa lahat. Natahimik ang lahat sa isang iglap. Tiningnan ni Cyrus si Charlie pataas at pababa, at pagkatapos ay sinabi sa isang mapanghamak na tono. Dahil gusto mo lang akong palitan sa 4 na malalaking probinsya, talagang katawa-tawa ang pamilya mong Zhao. Akala ko ay pupunta si Rodney dito ng personal, ngunit ako hindi ko inaasahan na si Rodney ay naging duwag at hiniling na pumunta ka rito. Mr. De La Cruz, ang aming pamilya Zhao ay walang mga hinaing o galit sa iyo. Binaril mo ang aking pamilya Zhao hanggang sa mamatay ngayon, at ngayon ay ininsulto mo ang aking patriarka ng pamilya Zhao. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpaplano ka bang gumawa ng isang kaaway sa aking pamilya Zhao? Panipi. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Charlie, at sinigawan si Cyrus habang nakadilat ang mga mata. Hindi ba't lagi akong kaaway ng pamilya Zhao mo? Ngumisi si Cyrus. Cyrus, let me tell you, huwag kang masyadong mayabang, huwag mong isipin na madali kaming magalit, kung iniinis mo talaga kami, wala kang magandang prutas na makakain. Si Jacob, na nagtatago sa likod ni Charlie, ay sumigaw ng malakas kay Cyrus. Bahagyang ngumiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Jacob, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Kung hindi ka magsasalita, halos makalimutan kita. Inagaw, at pinalayas pa si Jonathan sa wedding group, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung gagawin mo ito? Anong nangyayari? Saglit na natigilan si Jacob, pagkatapos ay tinanong si Cyrus sa tonong naguguluhan. Mamatay. Mahina hong sagot ni Cyrus. Cyrus, ang lakas ng loob mong patayin ako. Alam mo bang ako? Nakita ni Jacob na magsasalita na si Cyrus, ngunit hindi binigyan ni Cyrus ng pagkakataon si Jacob na magpatuloy sa pagsasalita, kaya bahagya niyang ikinaway ang kanyang kanang kamay. Isang hininga ang direktang lumipad patungo sa kinatatayuan ni Jacob. Ang hininga ay direktang tumama sa noo ni Jacob na parang isang bala, at tinitigan ni Jacob si Cyrus ng may dilat na mga mata. Maaaring hindi niya akalain na papatayin talaga siya ni Cyrus. Boom! Bumagsak ang katawan ni Jacob sa harap ni Charlie. Ikaw. Natigilan si Charlie nang makita niyang namatay si Jacob. Ano ang mali sa akin? Mahinang tanong ni Cyrus kay Charlie. Si Jacob ay pamangkin ni Wang Cheng, naglakas loob kang patayin si Jacob, baliw ka ba? Sabi ni Charlie na nakatitig sa mga mata. Paano ang pamangkin ni Wang Cheng? Ang taong ito ay hindi nag-provoke sa akin ng 1 beses o 2 beses, ngunit ang sino mang magalit sa akin ay magkakaroon ng dead end. Pinatay ni Cyrus si Jacob para lang makaiwas sa mga problema sa hinaharap, kung hindi man ay naramdaman niyang hinding-hindi sesuko ang mga miyembro ng pamilyang Wang na iyon sa mana ni Wang Cheng. 10,000 tao ang hindi nang ahas na pumunta rito para makipagkumpetensya kay Cyrus para sa mana. Si Sobol at ang iba ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, at ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila gulat na gulat. Dahil nararamdaman nila na ang Cyrus na nakita nila sa oras na ito ay maaaring hindi ang Cyrus na matagal na nilang kilala. Dati, si Sobol at ang iba pa ay patuloy ding pinupukaw si Cyrus, ngunit wala silang magawa. Kung tatayo pa rin sila para pukawin si Cyrus ngayon, malamang na pareho sila ni Jacob. Mr. De La Cruz, akala ko namatay ka sa Nine Ice Mountains at kaya ako pumunta sa Soulbury City. Dahil hindi ka namatay, humihingi ako ng paumanhin sa iyo para sa pangyayari ngayon.
Sana makita mo ang mukha ng aking ama at huwag sumunod ka sa akin. I know it well. Saglit na nag-alinlangan si Charlie, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at bumulong kay Cyrus. Para sa kapakanan ng iyong ama. Matapos marinig ang mga salita ni Charlie, hindi napigilan ni Cyrus na mapamura, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ano ang iyong ama? Bakit ko siya bibigyan ng mukha? Ikaw." Hindi inaasahan ni Charlie na napakayabang ni Cyrus, kahit si Rodney ay hindi siya pinansin. "Mr. De La Cruz, huwag mong isipin na ang pamilya ko Jow ay talagang natatakot sa iyo. Kung maglakas loob kang patayin ako ngayon, hinding-hindi ka pababayaan ng pamilya ko Jow." Kinagat ni Charlie ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Cyrus, "Pagkatapos kong linisin ka, natural kong lilinisin ang iba mong pamilya Jow. Dahil may lakas ka ng loob na pumunta sa Soulbury City, dapat mong planong mamatay dito." Mahinang sabi ni Cyrus. Tumingin si Charlie kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at tinanong si Cyrus sa mahinang boses. "Cyrus, paano mo ako pakakawalan? Kahit anong mangyari, hindi kita papakawalan ngayon." Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay itinaas ang kanyang kanang kamay. "Tumigil ka." Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Dahan-daang lumingon si Cyrus pagkatapos marinig ang pangungusap na ito. "Nakita ko ang isang medyo may edad na lalaki na may dalang espada na dahan-daang lumakad." Nang makita ni Charlie ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, may kislap na pananabik sa kanyang mga mata, at mabilis siyang tumakbo papunta sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi, "Guro, narito ka, gusto ka ng taong ito na patayin." "Ako." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumulyap kay Charlie nang walang pakialam, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, "Charlie, ipaubaya mo ang iba sa akin na hawakan." "Well." Matapos marinig ang mga salitang ito, tumango si Charlie bilang lunas. "Mr. De La Cruz, ako si Hector Xu, ang amo ni Charlie." Talagang hindi nararapat ang ginawa ni Charlie ngayon. "Sana ay mapatawad mo ako kung nasaktan kita." Sinabi ni Hector Xu kay Cyrus sa napakagalang na tono. Kabanata 18:14. Walang sino man ang makakayanan nito. Nandito ka ba para iligtas siya? Mahinang tanong ni Cyrus. "Tama, pumunta ako dito sa ilalim ng utos ng patriarch ng Jow family. Hanggat palayain mo siya ngayon, young Master De La Cruz, kahit anong kondisyon ang iharap mo, maaari kong talakayin ang patriarch ng Jow family." Panipi. Tumingin si Hector kay Cyrus at sinabi, "Makikipag-usap ka ba sa pinuno ng pamilya Jow?" Matapos marinig ang pangungusap na ito, hindi napigilan ni Cyrus na matawa, at mahinang nagtanong, "Kung gayon, kung gusto ko ang buong pamilya Jow, sa tingin mo ba ay mapag-uusapan ang bagay na ito?" "Mr. De La Cruz, ang ibig mong sabihin ay wala kang balak na pakawalan siya, di ba?" Tanong ni Hector sa malamig na boses. Hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Cyrus sa mukha ni Hector na biglang sumulpot. Dahil nararamdaman ni Cyrus na si Hector na nakatayo sa harapan niya sa oras na ito ay nasa larangan lamang ng isang martial arts master, at malayo siya. Malayo sa pagpasok sa kaharian ng isang martial arts master, may linya pa rin sa pagitan nila. Ngunit si Cyrus ay may kakayahang makipaglaban sa isang martial arts master ngayon. Paano niya may lalagay sa kanyang mga mata si Hector, isang maliit na martial arts master? Mula sa sandaling pumasok ang taong ito sa ating Soulbury City, dapat ay handa na siya na walang paraan palabas ng Soulbury City. Mahinang sabi ni Cyrus kay Hector. Ang laki talaga ng tono ni Mr. De La Cruz.
Huwag mong isipin na napakadaling eyebully ng pamilya Zhao. Mukhang pinaplano ni Hector na gamitin ang pamilya Zhao para banta si Cyrus. Ang account sa pagitan ko at ng pamilya Zhao ay aayusin sa madaling panahon. Gamitin natin ang batang ito para turuan ng leksyon ang pamilya Zhao ngayon. Blanko ang sagot ni Cyrus. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, sinabi ni Hector sa mahinang boses. Ang layunin ng pagbisita ko sa Hector sa pagkakataong ito ay protektahan si Mr. Zhao. Kung pipilitin mong patayin si Mr. Zhao, dapat mong ipasa muna ang aking pagsubok. Sa tingin mo ba ikaw ang kalaban ko? Mahinang tanong ni Cyrus kay Hector. Totoo ba na ang iyong kalaban ay kailangang subukan ito? Sa oras na ito, hindi pa alam ni Hector ang tunay na kaharian ni Cyrus. Pakiramdam niya ay hindi hihigit sa 20 taong gulang si Cyrus. Gaano man siya kalakas, hindi siya maaaring maging mas mahusay kaysa sa kanyang sarili, isang martial artist na may nagsanay sa kalahati ng kanyang buhay. Minsan, ang lakas ng isang martial artist ay naipon sa pamamagitan ng pag-iipon ng pagsasanay sa paglipas ng panahon. Hindi mo alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa. Hindi napigilan ni Cyrus ang mahinang buntong hininga. Tumingin si Hector kay Cyrus at nag-alinlangan ng 2 segundo, pagkatapos ay direktang hinugot ang mahabang espada sa kanyang likod. Sa sandaling nahugot ang mahabang espada, isang malamig na liwanag ang kumislap, na nagpalamig sa lahat ng naroroon. Alam ng lahat na lalaban na ni Hector si Cyrus, kaya lahat sila ay nagkusa na tumabi. At si Cyrus ay tumayo sa entablado at tinitigan si Hector, at mahinang bumantong hininga. Isang hakbang na lang ang layo mo sa isang martial arts master. Nagiging master ka na ng martial arts sa edad na ito, at ang iyong hinaharap ay walang limitasyon. Ngayon, mamamatay ka dahil sa taong ito, sa tingin mo ba ay bagay ang sarili mong kinabukasan? Mabait sa akin ang pamilya Zhao, kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang kaligtasan ni Mr. Zhao ngayon. Walang ekspresyong sinabi ni Hector kay Cyrus. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapangiti nang marinig niya ang mga salita ni Hector, at hindi na nagsalita pa. Tanggapin mo. Sinigawan ni Hector si Cyrus, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Cyrus na may hawak na mahabang espada sa kanyang kamay. Sa oras na ito, naramdaman ni Hector na parang kidlat sa lahat, at ang mahabang espada ay naging isang sinag ng liwanag, na para bang maaari nitong putulin ang lahat sa mundong ito. Matapos makita ang eksenang ito, nabigla ang lahat sa kanilang mga puso. Kung ang taong gustong harapin ni Hector sa oras na ito ay ang kanyang sarili, kung gayon ay maaaring namatay siya sa mga kamay ni Hector bago pa niya napagtanto kung ano ang nangyayari. At mayroon pa ring ilang mga tao na labis na nag-aalala kay Cyrus sa mga oras na ito. Dahil alam nila sa kanilang mga puso na kapag natalo si Cyrus kay Hector, tiyak na mahuhulog silang muli sa mga kamay ni Charlie. Sa oras na iyon, maaaring walang sino man ang kayang iligtas sila. Nakuha nila. Hindi ko alam kung matatalo ni Mr. De La Cruz itong Hector. Baka gumana. Lahat ay hindi napigil ang tumawa at mag-usap. Kailan? Gayunpaman, sa sandaling ito, bahagyang iniunat ni Cyrus ang kanyang kamay. Ikinapit pa niya ang mahabang espada ni Hector gamit ang sarili niyang mga daliri. Pagkaraang makita ni Hector ang eksenang ito, natigilan siya sa kinatatayuan. Paano niya naisip na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot na madali niyang maharangan ang kanyang buong suntok sa pamamagitan lamang ng 2 daliri? Sa hindi kalayuan, tinitigan ni Jaisel ang posisyon ni Cyrus na may magagandang mata. Ito ang pangalawang beses na ginulat ni Cyrus si Jaisel.
Maliban sa master ng martial arts, walang mandirigma ang makakaharang sa Hector ngayon lang. Ngunit sa harap ni Cyrus, para itong suntok ng isang bata, na wala man lang kapangyarihan. Kanina ko pa sinabi, hindi ka nakakampi sa akin ngayon. Mahinang sabi ni Cyrus kay Hector. Paano ito posible? Tumingin si Hector kay Cyrus sa kanyang harapan, nanlaki ang kanyang mga mata, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi kapani-paniwala, na para bang hindi siya makapaniwala sa katotohanan ito. Boom! Sa sumunod na segundo, ang mga daliri ni Cyrus ay gumawa ng magaan na puwersa, na direktang nabasag ang mahabang espada ni Hector. Nang makita ni Hector na nabali ang kanyang espada, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Noon lang niya napagtanto kung gaano katikat ang lakas ni Cyrus, at imposible para sa kanya na maging kalaban ni Cyrus. Matapos madaling baliin ni Cyrus ang mahabang espada ni Hector, itinaas niya ang kanyang paa at direktang sinipa si Hector sa tiyan. Si Hector ay lumipad na pabaliktad sa isang iglap, at pagkatapos ay humampas sa karamihan. Kaagad pagkatapos, bahagyang iwinagayway ni Cyrus ang kanyang kanang kamay. Ang mahabang espada na nahati sa dalawa ni Cyrus ay talagang lumipad patungo sa posisyon ni Hector. Nang makita ang eksenang ito, nagkaroon ng kakaibang tingin si Hector sa kanyang mga mata, at agad na iniunat ang kanyang kamay upang durugin ang mahalagang jade sa kanyang leeg. Sa sandaling nabasag ang mahalagang jade, isang gintong liwanag ang direktang bumalot sa katawan ni Hector. Matapos makita ang eksenang ito, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng kakaibang tingin. Sa sumunod na segundo, ang broken sword ay lumipad na sa harap ni Hector, ngunit nakaharang ito ng liwanag sa paligid ng katawan ni Hector, at walang paraan para makalapit. Kay Hector. Ano ang mahalagang jade na dinurog mo ngayon? Tanong ni Cyrus sa mahinang boses. Iyan ang protective jade ng aking Shu family. Malumanay na sagot ni Hector. Matapos mag-alinlangan sandali si Cyrus, agad siyang sumugod sa harap ni Hector, at direktang sinuntok ang gintong liwanag. Ngunit ang gininto ang liwanag ay napakalakas, at karaniwang nakatiis sa karamihan ng suntok ni Cyrus. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Cyrus na ang jade pendant ni Hector ay halos kapareho ng jade pendant na ibinigay sa kanya ni Kenny. At ang jade pendant na binili ni Cyrus mula kay Ilana, ngunit ang function ay bahagyang naiiba. Kaagad pagkatapos, sinuntok ni Cyrus ang ilaw ng 7 o 8 sunod-sunod na beses. Sa simula, ang liwanag ay halos hindi makahawak, ngunit pagkatapos na suntukin ni Cyrus ang ika-8 suntok, ang ilaw ay direktang sumabog. Nang makita ni Hector na ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay nawala na lahat. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil hindi niya inaasahan na ang lakas ni Cyrus ay sobrang nakakatakot na kahit ang kanyang sariling protective jade ay hindi makalaban sa pag-atake ni Cyrus. Direktang sinuntok ni Cyrus si Hector sa dibdib, bumulwak si Hector ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay nahulog sa harap ni Cyrus. Master. Nang makita ni Charlie si Hector na bumagsak, umungal siya na may labis na nasasabik na ekspresyon. Hindi ko akalain na matatalo talaga ako sa'yo. Bakit ang lakas ng loob mo sa ganyang edad? Nakahiga si Hector sa lupa at tumingin kay Cyrus na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, dahil hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ni Cyrus. Hindi ito isang bagay na dapat mong alalahanin ngayon. Bulong pabalik ni Cyrus kay Hector. At hindi napigilan ni Hector na mapangiti ng mapait matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay mahinang nagsabi. Oo, ito ay talagang hindi isang bagay na dapat kong alalahanin, isang taong naghihingalo. Dahil natalo na ako sa iyo sa gusto mo, natapos ko na ang misyon ko.
Walang pakialam na sinulyapan ni Cyrus si Hector, at pagkatapos ay mahinang sinabi kay Thomas. Dalhin mo sa akin ang 2 taong ito, ililigtas ko ang kanilang buhay para sa ilang gamit. Ayos ito. Mabilis na sumang-ayon si Thomas, at pagkatapos ay hiniling sa kanyang mga nasasakupan na igapos sina Charlie at Hector, at inilabas sila sa reception hall. Sa oras na ito, labis na nagulat si Charlie, dahil hindi niya akalain na hindi siya direktang pinatay ni Cyrus, ngunit iniligtas niya ang kanyang buhay. Kaya lang, hindi tanga si Charlie, alam na alam niya sa kanyang puso na kahit na hindi siya pinatay ni Cyrus ngayon, talagang imposibleng palayain siya. Matapos dalhin ng mga tao ni Thomas sina Charlie at Hector, naglakad si Cyrus sa entablado ng may mga hakbang, at pagkatapos ay tumingin sa mga manonood ng walang ekspresyon. Sa oras na ito, lahat ay nakatingin din sa kinatatayuan ni Cyrus. Sa kanilang mga mata, si Cyrus ay talagang nagpakita sa kanilang harapan na parang isang tagapagligtas. Laking gulat din ni Sobol, Michael at iba pa. Kung tutuusin, sa kanilang mga mata, umaasa lang si Cyrus kina Jonathan, kanya't iba pang talento para maabot ang posisyon ni Mr. De La Cruz sa Cannon Province. Naramdaman nilang lahat na si Cyrus wala man lang lakas, pero mas maganda ang swerte kaysa sa kanila. Ngunit ngayon ay sinabi ni Cyrus sa kanila sa kanyang mga aksyon na si Cyrus ay hindi na kailangang umasa sa sinuman. Sa kabaligtaran, ang mga mayayaman na ito sa 4 na pangunahing probinsya ay kailangang umasa kay Cyrus. Dahil kung walang proteksyon ni Cyrus, ang mga taong ito ay maaaring gawin lamang ang anumang nais nilang patayan. Natatakot akong hindi ko na maabutan si Cyrus sa buhay ko. Bumantong hininga si Sobol mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kasalukuyang posisyon ni Cyrus ay ang pinakamataas sa 4 na malalaking probinsya. Walang sino man ang makakapagpatinag sa kanyang posisyon. Kahit na ikaw at ako ay magsumikap habang buhay, imposibleng maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Sabi ni Michael sa mahinang boses. Isang bakas ng hindi pagpayag ang sumilay sa mga mata ni Sobol, na sinundan ng kawalan ng kakayahan. Kabanata 18:15. Ang huling hakbang. Nagulat ang lahat sa mga pangyayari ngayon. Tumingin si Cyrus sa mga tao na may mahinang ngiti, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit ngayon ay nalutas na ang problema, hanggat ako, si Cyrus, ay nabubuhay pa, kung gayon ang aming 4 na lalawigan ay magiging orihinal na 4 na lalawigan, at hindi. Babaguhin ng isa ang ayos ng 4 na probinsya, walang makakapalit sa akin. Cyrus, sa 4 na malalaking probinsya, hanggat ako, si Cyrus, ay nabubuhay pa, hinding-hindi maaapektuhan ang iyong mga interes. Makapangyarihan si Master De La Cruz. Handa kaming sundan si Mr. De La Cruz habang buhay. Excited na sumigaw ang lahat kay Cyrus. At si Jonathan ay tumingin kay Cyrus sa entablado na may hitsura ng kaluwagan, dahil alam niyang lumaki na si Cyrus bago niya ito nalaman. Ang kasalukuyang Cyrus ay hindi na ang Cyrus na kailangang umasa sa kanya at kay Thomas upang malutas ang anumang mga problema. Sa kabaligtaran, kung ano ang magagawa ni Cyrus ngayon, hindi na nila magagawa ni Thomas. At pagkatapos na dumaan sa pangyayaring ito, ang mga taong ito mula sa 4 na malalaking probinsya ay inaasahang higit na magkakaisa, kahit na pagdating, ang mga taong ito ang magiging pinakamatibay na suporta ni Cyrus. Sandaling binati ni Cyrus ang lahat at umalis kasama si Jonathan at iba pa. At natapos na ang reception. Sa orihinal. Sa ilalim ng plano ni na Charlie at Jacob. Binalak nilang samantalahin ang relasyon sa pagitan ng Jacob at Wading Group upang sakupin ang 4 na malalaking probinsya habang wala si Cyrus. Ngunit ang kanilang plano sa oras na ito ay maituturing na masinsinan. Nabigo. Pagkaalis ni Cyrus sa reception, dumiretso siya sa lugar kung saan nakakulong sina Hector at Charlie.
Sa oras na ito, si Hector ay malubhang nasugatan, kaya hindi mahirap na pigilan siya. Kahit isang ordinaryong tao ay madaling masupil siya. Pumasok si Cyrus sa silid kung saan nakakulong si Hector. Si Hector ay nakagapos ng mga lubad at mukhang napahiya. Bakit hindi mo na lang ako pinatay? Tinitigan ni Hector si Cyrus at nagtanong. I originally planned to kill you, but I changed my mind when I saw you using that jade pendant. Now I have something to ask you. Walang pakialam na sinagot ni Cyrus si Hector. At hindi napigilan ni Hector na matigilan sandali matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Pagkatapos ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, kahit anong itanong mo sa akin, hindi ko sasabihin sa iyo. Kung sinagot mo ang tanong ko, baka paalisan ko na kayo ni Charlie. Mahinang sabi ni Cyrus. Natigilan sandali si Hector matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at pagkatapos ay tinanong si Cyrus sa mahinang boses. Totoo ba ang sinabi mo? Siyempre. Bahagyang tumango si Cyrus kay Hector. Nag-alinlangan si Hector ng 2 segundo, pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses, ano ang gusto mong itanong sa akin? Anong nangyari sa jade pendant mo? Natuklasan lang ni Cyrus na si Hector ay maaaring bumuo ng isang napakalakas na protection na takip pagkatapos durugin ang jade pendant. Ang puntong ito ay tila may parehong epekto sa kapangyarihan na pumutok ng dragon pendant sa pinakamapanganib na sandali ni Cyrus nang kaharap ni Cyrus si Nicholas. Kaya gustong makita ni Cyrus kung maaari niyang tanungin si Hector tungkol sa mga jade pendants. Yung jade pendant ko. Hindi napigilan ni Hector na matigilan sandali matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Tama, yung jade pendant na dinurog mo sa hall. Bahagyang tumango si Cyrus. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa jade pendant na iyon. Ibinigay sa akin ng tatay ko ang jade pendant na iyon at sinabi sa akin na kaya nitong iligtas ang buhay ko kapag nasa panganib ako. Pero kung ano ang jade pendant na iyon, hindi ko alam. Alam. Napakalinaw. Tumingin si Hector kay Cyrus at sinabi. Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay nagtanong siya sa mahinang boses, nasaan ang iyong ama ngayon? Ano ang gusto mong gawin? Si Hector ay tila nag-iingat at nagtanong. Gusto ko lang mag-inquire tungkol sa jade pendant, hindi mo kailangang kabahan. Mahinang sabi ni Cyrus. Nasa bahay ni Zhao ang tatay ko, kung may lakas kang loob na tanungin siya. Sabi ni Hector sa malamig na boses. Haha. Bahagyang ngumiti si Cyrus, tumalikod at lumabas ng silid nang walang sinasabi. Pagkalabas ng silid, tinawag ni Cyrus si Thomas at sinabihan si Thomas na pangalagaan ang 2 taong ito anuman ang mangyari. Dahil kung plano ni Cyrus na harapin ang pamilya Zhao, ang 2 taong ito ay gaganap ng napakahalagang papel. Sa kabilang banda, ang balita na si Charlie ay inaresto ni Cyrus ay nakarating sa pamilya Zhao sa halos kalahating araw. Labis na nabigla si Rodney nang marinig niya ang balita. Hindi niya inaasahan na buhay pa pala si Cyrus. Ang lalong hindi niya inaasahan ay hindi si Hector ang kalaban ni Cyrus. Ngayon ay parehong kontrolado ni Hector at Charlie si Cyrus. Hindi ba namatay itong si Cyrus sa Nine Ice Mountains? Bakit buhay pa siya? Anong nangyayari dito? Matapos ibaba ni Rodney ang telepono, sumigaw siya ng may napakasabik na ekspresyon. Tay, anong nangyari sa kapatid ko? Sa oras na ito, isang binata ang lumapit kay Rodney at tinanong si Rodney sa mahinang boses. Si Rodney ay may 2 anak. Ang isa ay si Charlie, at ang isa ay ang binata sa tabi ni Rodney, si Carlos Zhao. Ang iyong kapatid ay nasa kamay ni Cyrus,
at si Hector ay inaresto rin ni Cyrus. Sumagot si Rodney sa mahinang boses. Hindi ba patay na si Cyrus? Matapos marinig ni Carlos Joao ang pangungusap na ito, isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Si Rodney ay sobrang irritable, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumagot sa mahinang boses. Pare, pinaglalaroan ba tayo ng pamilya Sia? Tanong ni Carlos pagkatapos mag-alinlangan sandali. May pakinabang ba para linlangin ako ni Caesar ngayon? Sumimangot si Rodney at nagtanong. Matapos marinig ni Carlos ang pangungusap na ito, hindi niya maiwasang matigilan sandali, at pagkatapos ay hindi na siya nagsalita. Ano ka pa ba tulala? Bilisan mo mag-isip ka ng paraan para iligtas ang kapatid mo. Tinitigan ni Rodney si Carlos at sumigaw. Matapos marinig ni Carlos ang pangungusap na ito, isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi. Dahil ngayon mo lang sinabi, hindi si Hector ang kalaban ng Cyrus na iyon, kung gayon ano ang magagawa natin? Maliban kung tayo hayaan si Hector na ama, kung hindi, ang iba ay hindi magiging kalaban ni Cyrus. Hindi alam ng lolo mo ang pagpunta ni Charlie sa Salisbury City. Magulo kung malaman ito ng lolo mo. Sabi ni Rodney sa mahinang boses. Dahil hindi namin ipaalam sa lolo ko, sa pamilya Sia na lang kami makakahingi ng tulong. Tutal, binigay sa amin ng pamilya Sia ang balitang ito. Kung may nangyari sa kapatid ko, hindi dapat balewalain ito ng pamilya Sia, tama. Panipi. Tumingin si Carlos kay Rodney at nagpatuloy. Si Caesar ay nag-abroad, at hindi ko alam kung kailan siya makakabalik. Kahit napuntahan ko siya ngayon, hindi niya malulutas ang anumang problema. Sabi ni Rodney na may basag na ekspresyon. Ito. Natahimik kaagad si Carlos pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, at wala siyang maisip na paraan para iligtas si Charlie mula sa mga kamay ni Cyrus. Ito ay talagang isang pagkakamali na magdudulot ng walang hanggang poot. Hindi ko dapat hinayaan si Charlie na pumunta sa Salisbury City. Ako ay si Kim. Hindi napigilan ni Rodney na huminga ng mahina. Kung gayon, ano ang gagawin mo ngayon, ama? Nag-alinlangan sandali si Carlos, pagkatapos ay mahinang nagtanong. Tawag. Matapos marinig ni Rodney ang pangungusap na ito, hindi niya napigil ang huminga ng malalim, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Dahil hindi direktang pinatay ni Cyrus ang iyong kapatid. Nangangahulugan ito na wala pa siyang balak na patayin si Charlie, matyaga lang tayong maghintay, at kapag bumalik si Caesar, susubukan kong maghanap ng paraan para iligtas ang iyong kapatid. Iyon lang ang paraan. Natural, si Carlos ay walang maisip na ibang paraan, kaya walang magawa siyang tumango. Bagamat ang kapangyarihan ng pamilyang Joao ay nasa kamay ni Rodney. Ang pinakamahalagang hole card ng pamilyang Joao ay ang Panginoon sa tabi ni Eduardo, at sa oras na ito ay hindi kwalipikado si Rodney na gamitin ang hole card na ito. Bilang karagdagan, ang relasyon ni Rodney at Eduardo ay napakaselan pa rin. Pumunta si Charlie sa lungsod ng Salisbury. Eduardo. Kapag nalaman ni Eduardo na may nangyari kay Charlie sa Salisbury City, maaaring mawala ang kanyang posisyon bilang patriarch. Kaya kahit na nag-aalala si Rodney sa kaligtasan ni Charlie, wala siyang magagawa kundi hintayin si Caesar naghahanap ng solusyon kapag babalik ako. Noong una ay inakala ni Cyrus na maaari niyang malaman ang ilang bagay tungkol sa Jade Pendant mula sa bibig ni Hector. Ngunit ang hindi inaasahan ni Cyrus ay hindi rin alam ni Hector kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi pinili ni Cyrus na direktang patayin sina Hector at Charlie, dahil alam niya na ang 2 taong ito ay gaganap ng napakahalagang papel sa pakikitungo sa pamilya Joao. Matapos humiwalay si Cyrus kay Thomas at sa iba pa,
diretso siyang bumalik sa tahanan ni Harley. Sina Harley at Wang Alexa ay dinadalisay ang resurrection pill, habang si Cyrus ay pumunta sa ward ni Margot upang samahan si Margot. Sa isang kisap mata, mahigit 10 araw na ang lumipas. Sa loob ng mahigit 10 araw na ito, si Cyrus ay gumugol ng halos lahat ng oras sa ward ni Margot. Samantala, pinatatag ni Jonathan at Thomas ang sitwasyon sa 4 na malalaking lalawigan. Ang kasalukuyang Hweding Group ay muling kinokontrol ni Jonathan, at ang mga kumpanya ng pamilya sa 4 na pangunahing probinsya ay nakarating din sa bagong pakikipagtulungan sa Hweding Group. Sa paligid ni Jonathan at Thomas, hindi kailangang mag-alala si Cyrus tungkol sa mga gawain ng 4 na pangunahing lalawigan. Ngayon, si Cyrus ay higit na nag-aalala tungkol sa kung matagumpay na mapadalisay ni Harley ang resurrection pill. Master de la Cruz, Mr. de la Cruz. Mabilis na sumugod si Alexa sa ward ni Margot, at excited na sinigawan si Cyrus. Anong mali? Pino ba ito mula sa resurrection pill? Biglang tumayo si Cyrus nang makita niya si Alexa na papalabas, at tinanong si Alexa ng malakas. Master de la Cruz, ang resurrection pill ay pino na. Mabilis na sabi ni Alexa. Mabuti, bilisan mo at dalhin mo ako para makita. Hindi inaasahan ni Cyrus na magiging maayos ang lahat, at talagang pinino ni Harley ang resurrection pill. Dinala ni Alexa si Cyrus sa silid ng alchemy. Sa oras na ito, si Harley ay nakatitig sa alchemy furnace sa kanyang harapan na may nasasabik na mga mata. Mr. Reed, nasaan ang Penny Awan pill? Lumapit si Cyrus at tinanong si Harley. Mr. de la Cruz, huwag kang mag-alala, ang resurrection pill ay nasa pill furnace pa, at hindi pa ito maaaring ilabas. Marahan na sagot ni Harley kay Cyrus. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan sandali nang marinig niya ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay kumunat ang noo at nagtanong. Dahil ang resurrection pill ay napino na, bakit hindi ito maalis? Kung gusto mong inumin ang resurrection pill, kailangan mo ang huling hakbang. Sabi ni Harley sa mahinang boses. Mr. Reed, huwag kang magpakatanga. Ano pa ba ang kailangan mong gawin? O anong magagawa ko, sabihin mo lang. Sigaw ni Cyrus kay Harley ng labis na sabik. Kabanata 18:16. Pill Tribulation. May kakaibang tingin sa mga mata ni Harley, at pagkatapos ay sinabi niya sa walang magawang tono. Mr. de la Cruz. Ang Penny Awan pill ay isang elixir na antas ng Diyos. At ang ganitong uri ng elixir mismo ay hindi pinapayagan na lumitaw sa iba. Kaya kung ikaw ay gusto mong kunin ang Penny Awan pill mula rito, kung ilalabas mo ito sa alchemy furnace, maaari kang parusahan ng langit, at ayon sa mga salita sa sinaunang aklat, ito ay alchemy. Danjia. Matapos marinig ang pangungusap na ito, medyo nalilito ang mga mata ni Cyrus. Tama, si Danjia. Bahagyang tumango si Harley, at pagkatapos ay nagpatuloy. Kung gusto mong kunin ang resurrection pill mula sa alchemy furnace, ang taong umiinom ng pill ay maaaring makaranas ng 100 beses ang sakit na naranasan ng mga panggamot na materyales na ito sa proseso ng pagpino. Kaya ordinaryong tao imposibleng inumin ang rebirth pill. Ang ibig mong sabihin ay kailangan mong dumaan sa sakit para makainom ng tableta, tama ba? Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Harley. Mr. de la Cruz, maiintindihan mo rin ito sa paraang ito, ngunit ang sakit na nararanasan kapag umiinom ng tableta ay hindi isang ordinaryong sakit. Matanda na ako at isa pa akong ordinaryong tao. Baka hindi ko nakayanin ang ganitong sakit. Tandang padamdam panipi. Huminto sandali si Harley,
Pagkatapos ay tumingin kay Cyrus at nagpatuloy. At may isang pagkakataon lamang na uminom ng tableta, kung mabibigo ka, ang resurrection pill ay masisira, kaya hindi ako nang ahas na subukan ito ng basta-basta. Nandito ako para kunin si Dan. Walang iniisip na sagot ni Cyrus. Mr. De la Cruz, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Ang sakit ng pag-inom ng pills ay talagang hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao, at iisa lang ang pagkakataon. Sa tingin ko, mas ligtas na uminom ng pills pagkatapos bumalik ang iyong master na si Ken. Pino ni Grandmaster Lee ang Temperang God Pill para sa iyo, kaya dapat niyang tiisin ang ganitong uri ng sakit. Mabilis na hinikayat ni Harley. Kailangan bang maranasan ang ganitong uri ng sakit kapag pinipino ang Temperang God Pill? Tanong ni Cyrus. Siyempre, ang Kenshin Pill at Peiniawan Pill ay parehong Diyos level na pills, kaya natural na kailangan nilang dalawa na dumaan sa pill calamity. Bahagyang tumango si Harley. Hindi ko akalain na maghihirap ng husto ang matanda dahil sa pagpino sa akin ng Temperang God Pill. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa kanya sa simula. Marahan na bumantong hininga si Cyrus, at pagkatapos ay sinabi kay Harley. Dahil kaya ng aking Panginoon ang ganitong uri ng sakit sa simula, kung gayon ay dapat ko rin itong tiisin, at hindi ko alam kung kailan babalik ang aking Panginoon. I can't wait that long, so let me bring it on. Master de la Cruz, isa lang ang pagkakataon mo, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Maingat na sabi ni Harley. Napag-isipan ko na, para kay Margo, kahit gaano pa kasakit ang handa kong tiisin. Sabi ni Cyrus na may blankong mukha. Ngunit nakita ni Harley na tila nagpa siya si Cyrus, kaya bahagyang tumango siya at sinabing, dahil sinabi mo na iyon, Mr. De la Cruz, hindi na kita kukumbinsihin, ngunit Mr. De la Cruz, ikaw. Dapat tandaan na kung sa tingin mo ay hindi ko na kaya, kaya dapat kong piliin na sumuko ka agad, dahil maraming tao ang namatay dahil hindi nila kinaya ang pagpapahirap kay Dan Gia. Nakita ko. Bahagyang tumango si Cyrus. Alexa, buksan mo ang pugon. Lumingon si Harley at sinigawan si Alexa. Pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, ang mga mata ni Alexa ay kumislap ng kakaibang tingin, pagkatapos ay sumimangot siya at tinanong si Cyrus. Mr. De la Cruz, pinag-isipan mo ba talaga ito? Kapag binuksan mo ang alchemy furnace na ito, hindi ka magsisisi. Napag-isipan ko na. Blanko ang sagot ni Cyrus. Bagamat walang pagbabago sa sitwasyon ni Margo ngayon, hindi sigurado si Cyrus kung gaano katagal mapapanatili ng dalawang jade pendants si Margo sa kanyang kasalukuyang estado. Wala ring silbi ang magic pill. Kaya ayaw ni Cyrus na mag-aksaya ng 1 minuto o 1 segundo. Saglit na nag-alinlangan si Alexa, at direktang binuksan ang takip ng alchemy furnace. Nang mabuksan ang takip, nakita ni Cyrus ang isang pulang tableta na lumalabas sa furnace ng tableta. Sa oras na ito, ang elixir ay nagpapalabas ng mga pagsabog ng malambot na liwanag, na nagpaparamdam sa mga tao na buhay. Pwede ko bang abutin at kunin itong resurrection pill? Tanong ni Cyrus kay Harley. Tama, ilabas mo na lang. Tumango si Harley. Huminga ng malalim si Cyrus, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging tense. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa buhay at kamatayan ni Margo. Upang mailigtas si Margo, nakatakas si Cyrus sa kamatayan, at ang huling hakbang na ito lamang ang nawawala. Kaya kahit na ano, hindi pinapayagan ni Cyrus ang kanyang sarili na magkamali. Ang kanang kamay ni Cyrus ay dahan-daang umunat sa alchemy furnace. Sa simula, walang sakit na nararamdaman si Cyrus.
na para bang inilapit niya ang kanyang kamay sa isang brazier, malinaw na nararamdaman niya ang init mula sa Penia-1 pill, ngunit para kay Cyrus hindi ito isang pagpapahirap. Kaya naman, lumuwag ng husto ang kalooban ni Cyrus, dahil naramdaman niya na marahil dahil siya mismo ay isang martial arts master, napakadaling tiisin ang ganoong temperatura. Kung ito ay isang ordinaryong tao, maaaring masakit ang pakiramdam. Ngunit habang unti-unting lumalapit si Cyrus sa Penia-1 pill, napagtanto niyang may mali. Dahil ramdam niya na parang tinataboy siya ni Penia-1 Dan, at ang init na inilabas ay nakakatakot din. Ang ganitong uri ng init ay hindi na kasing simple ng isang brazier, parang ito ay direktang ipinasok sa isang kalan na may ilang daang degrees. Halos hindi na makayanan ni Cyrus ngayon. Ngunit pagkatapos, nagsimulang magbago ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus. Dahil habang ang kanang kamay ni Cyrus ay patuloy na lumalapit sa Penia-1 pill, ang temperatura na inilabas ng Penia-1 pill ay naging mas nakakatakot. Si Cyrus ay lumayo lamang ng ilang sentimetro, at pakiramdam niya ay nahawakan niya ang isang mainit na parang isang blok ng bakal. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglapit. Sunod, naramdaman ni Cyrus na parang direktang inilagay niya ang kanyang kamay sa mainit na tinunaw na bakal. Sa katunayan, kung ang antas na ito ay papalitan ng isang ordinaryong tao, ito ay tinatansya na ito ay hindi matitiis. Kung tutuusin, walang sino man ang maaaring maglagay ng kanilang mga kamay sa tinunaw na bakal. At si Cyrus ay walang kabuluhang nagpapatakbo ng kanyang aura, pinalamuok ang lahat ng aura sa kanyang kanang kamay upang labanan ang temperatura na inilabas ng Penia-1 pill. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Cyrus ang sinabi ni Harley tungkol kay Dangia. Kaya lang, walang balak sumuko si Cyrus. Sa kabaligtaran, lumalapit pa rin siya sa Penia-1 pill, at natural na tumataas ang temperaturang tiniis ni Cyrus. Walang paraan si Cyrus na ilarawan ang temperaturang naramdaman ng kanyang kanang kamay, dahil wala siyang maisip na makapagpapalabas ng gayong nakakatakot na kapangyarihan. Sina Alexa at Harley ay tumingin sa kinatatayuan ni Cyrus. Ang kanilang mga mukha ay sobrang kinakabahan, ngunit sa sandaling ito ay hindi sila nang ahas na magsalita, dahil nag-aalala sila na ang kanilang mga boses ay makakaapekto kay Cyrus. Pagkalipas ng ilang segundo, sa wakas ay inilipat ni Cyrus ang kanyang kanang kamay sa harap ng Penia-1 pill. Ang init na inilabas ni Penia-1 Dan ay tila umabot na sa pinakamataas sa oras na ito. Ang ekspresyon sa mukha ni Cyrus ay naging distorted, at ang mga butil ng pawis ay nagsimulang lumitaw sa kanyang noo. Sa oras na ito, lihim na natuwa si Cyrus na nakilala niya ang natitirang kaluluwa ng matanda sa ilalim ng bangin ng Nine Ice Mountains. Kung hindi dahil minana ni Cyrus ang kapangyarihan ng natitirang kaluluwa, maibabalik niya ang bunga. Wala ring paraan para alisin ang resurrection pill mula sa pill furnace na ito. Kahit na si Cyrus ay isang martial arts master na ngayon, nararamdaman pa rin niya na ang temperatura na naramdaman ng kanyang kanang kamay ay hindi kakayanin. Ano? Mukhang gusto ni Cyrus na abutin ang Penia-1 pill ng direkta. Ngunit umusad lamang siya ng wala pang 1 sentimetro, at ang temperatura ay hindi inaasahang tumaas muli ng libo-libong beses. Mr. De La Cruz, kung hindi mo kayang kumapit, tumigil ka, mamamatay ka talaga. Nang makitang ganito si Cyrus, mabilis na sumigaw si Harley. Ano? Gayunpaman, sa sandaling ito, muling ginalaw ni Cyrus ang kanyang kanang kamay, at isang nakatusok sa pusong sakit ang bomb-alat sa katawan ni Cyrus. Kinagat ni Cyrus ang kanyang mga ngipin at iniunat ang kanyang kamay sa harap ng Penia-1 pill, at pagkatapos ay direktang hinawakan ang Penia-1 pill sa kanyang kamay. Matapos makita ni Harley ang eksenang ito, ang kanyang katawan ay hindi maiwasang bahagyang manginig,
Dahil alam na alam niya kung anong klaseng sakit ang pinagdadaanan ni Cyrus ngayon. Nang hawakan ni Cyrus ang Penny-a-One Pill gamit ang kanyang kanang kamay, naramdaman ni Cyrus ang init na inilabas ng Penny-a-One Pill na agad na pumuno sa kanyang katawan. Kaya lang, hindi nakikita ang ganitong uri ng init, at hindi talaga mapapaso ang katawan ni Cyrus. Ngunit naramdaman ni Cyrus na ang mga meridian sa kanyang katawan ay tila hindi makayanan ang nakakatakot na temperatura na ito, na para bang kumukulo na ang dugo ng buong tao. Gusto ni Cyrus na mabilis na alisin ang kanyang kanang kamay sa alchemy furnace, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw ang kanyang kanang kamay. Master de la Cruz, sumuko ka na. Naramdaman ni Harley na tila naabot na ni Cyrus ang kanyang limitasyon sa oras na ito, kaya sinubukan niya itong hikayatin sa nanginginig na boses. Kahit na mamatay ako sa harap nitong alchemy furnace ngayon, ilalabas kita. Galit na umungol si Cyrus. Sa isang iglap, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa katawan ni Cyrus. Boom! Sinundan ng malakas na kalabog. Ang alchemy furnace ay tila hindi nakayanan ang enerhiyang lumalabas sa katawan ni Cyrus, at ito ay direktang sumabog. Sa sandaling sumabog ang alchemy furnace, ang buong silid ng alchemy ay direktang nawasak sa lupa. Napakabilis pa rin ang reaksyon ni Alexa, agad niyang ibinagsak si Harley, at ginamit ang kanyang hininga upang pigilan ang halos lahat ng epekto. Tapos na ang lahat. Nang makita ni Harley ang gulo sa kanyang harapan, napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Dahil alam niya na kapag sumabog ang alchemy furnace, ibig sabihin ay nabigo si Cyrus. Master de la Cruz. Nang magkamalay si Alexa, sumigaw siya, at pagkatapos ay nagsimulang hanapin si Cyrus sa mga guho.